Welcome back to my channel. My name is Adelina. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay si Fred Ives. Paparami natin si Fred Ives sa pamamagitan ng pagkat at saka sa kanyang mga leaves. Matagal na po siya. Tingnan po ninyo, maganda yung color niya. So yan. Mula umaga po, naiinitan na ito hanggang hapon. Ang kulay nito magiging dark, parang pink. Yan, ganyan po ang color niya. Pag ito po nanatili sa shaded area, ito po ay mananatiling green. Hindi po magkakaroon ng color yung kanyang mga leaves. So maganda po na naiinitan siya. Ang nagiging problema po ng iba, naglalagas po yung kanilang dahon. Napapansin ko sa aking mga alagang succulent, ay mas gusto nila ang moist ang kanilang soil mix. Yun po ang nakikita ko. Kasi itong mga alaga kong succulent, hindi po naglalagas ang kanilang mga leaves. Kasi ang nagiging problema nung iba, naglalagas yan, tapos nagiging leggy. Kaya po nagiging leggy kasi nasa shaded area, tapos kulay green yung kanilang leaves dahil nga nasa shaded area. Ang ginagawa ko dito, kapag natuyo kaagad itong aking soil mix, dinidiligan ko po kaagad. Ang napansin ko po sa aking mga succulent ay moist po ang kanilang mga soil mix, ay nabubuhay po siya. Hindi katulad ng mga nakaraang ng una pa po na aking mga succulent ay namamatay po kasi hinihintay ko po siyang dry ng husto bago ko diligan. Sabi nila, kailangan ma-dry muna yung soil mix nila bago diligan. Obserbahan ko sa aking mga succulent, dinidiligan ko siya kahit nakikita ko pang medyo basa yung kanilang soil mix. So doon po sila tumatagal at hindi po naglalagas ang kanilang mga leaves. Propagate po tayo sa pamamagitan ng pagkakat at saka sa kanilang dahon. Ang gamit ko pa rin soil mix dito ay yung aking DIY soil mix. Mag-start na ako mag-vlog. Ito na po ang aking gamit na buhangin, lupa at saka pumice. Kung mayroong available na vermicast, nilalagyan ko po. So kung wala naman pong available na vermicast, okay lang po. Isang beses lang po ako naglalagay. Pag tinanim ko lang po, doon lang po ako naglalagay ng vermicast sa lupa. Tapos hindi na po siya nauulit. Wala po akong ginagamit na pampabulaklak ng aking mga succulent or cactus. Yan lang po yung ginagamit ko, wala na pong iba. Papakita ko po sa inyo yung sample ng cut ng ganito kung paano siya magkaroon ng leaves. Si Dom Adolphi, meron na po siyang tubo. Ayan. So meron na siyang bagong babies. Kung napapansin po ninyo, ito maliit lang. Ayan. Tapos ito mayroon din dito. Ayan. May 4 na po siya. Panibagong baby. Hindi pa masyadong mahalata kasi maliit pag nakikita po ninyo. Yan po. Meron po ako dito alcohol, cotton, tsaka gunting. Ginaganito ko lang po siya. Punasan natin ng cotton. Pinapatuyo ko po muna ito bago ko i-cut yung aking mga succulent. Sa dahon naman po, ang gagawin natin, tatanggalin ko ito na putol kasi hindi ko sinasadya, nasagi ko po ito mga ilang linggo na po. Nasagi ko yan, so naputol siya. Pero mas maganda, dito tayo kukuha ng dahon. Pag tinanggal natin, left and right. So ganyan lang po yung pagkuha. Ganito po siya dapat. Ayan. Ipatong lang po natin sa dry soil mix. So katulad po nito, ipatong lang po natin ganyan. Huwag po nating didiligin. Hayaan lang po nating nakapatong na ganyan. Kahit nga po nakaganon lang siya, nabubuhay po siya. Patong lang po natin ganyan at huwag ninyong didiligin. Pabayaan lang po ninyo siya hanggang siya tumubo. At matagal po siyang tumubo. Maghihintay po kayo ng 1 buwan bago siya tumubo. Kailangan po, matyaga tayong naghihintay. Guys, nakikita po ninyo itong isa. So ayan na siya. Ay, sorry. Tumubo na yung Fred Ives. So, yung dahon niya natutuyo na. So, kasi medyo malaki na po si Fred Ives. Ayan yung baby niya, ayan na po yung tumubo. Isa lang. Ito naman, mayroong ugat So, susunod niyan, yung magiging babies na niya. Kasi ugat naman to guys. So, yan. Ganito lang po yung sa leaves. Ikakat naman natin dito. So, dito na lang. Nahahabaan ko na lang po, natanggalan ko na dito ng mga leaves. So dito na lang para pag itinanim ko po siya, meron siyang space. Ayan, nakat na si Fred Ives. So you guys, tingnan nyo, yung kulay niya maganda 'di ba? Mas dark pa po yung color niya
kapag matagal na siya sa initan. Kasi minsan nililipat-lipat ko po ito kung saan yung init hinahabol ko. Kaya minsan po nasishade ng malunggay at saka ng kamyaso. Hindi siya masyadong makolors. Ito po ay lalagyan ko ng cinnamon. Kaya ko po nilalagyan niya ng cinnamon para po mabilis maghilom yung kanyang pinagputulan. So, kaya ako gumagamit ng cinnamon powder. Mabibili po ninyo sa supermarket. So kung wala naman po kayong available na cinnamon, pwede naman po ninyong ganito lang siya. I-place lang po ninyo sa lugar na hindi mainit. So ganyan lang po ninyo siya para madry yung ganito. Hintayin po ninyo madry bago ninyo itanim. Pag nilagyan po kasi ng cinnamon to, pwede na po siyang itanim kaagad at mabilis maghilom yung kanyang pinagputulan. Cinnamon powder. Ayan. Mas mabilis po kasi siyang maghilom kung meron tayong cinnamon powder. Hindi pa po siya kakapitan ng sari-saring sakit. Tapos itong isa, so parehas na po silang mayroong cinnamon powder. Tutubo dito yung mga babies niya dyan sa mga pinagtanggalan niya ng dahon. So dadami yan. Tataniman natin ay soil mix natin dry. Huwag po nating didiligin ng hanggang 3 weeks. Yung ginawa kong ganito, 3 weeks kung hindi dinilig. 2 weeks lang po, tapos biglang naulanan siya, nagkaroon na po siya ng ugat at naging stable na po siya. So, tanim natin dito sa aking DIY soil mix. Pabayaan lang po natin siyang nakaganito. Ilagay lang po natin sa bright shaded area hanggang sa magkaroon siya ng ugat. So, mga 2 weeks, 3 weeks hanggang 1 month po bago natin siya diligan. Ayan, ganito po lang po inaalagaan ng aking mga succulent. At yung mga bago po na ngayon lang po nakapanood sa aking video, please subscribe my channel at saka share din po ninyo guys. At wag po ninyong kalimutang pindutin ang bell button para po ma-notify po kayo kapag may bago akong video. Ito na lang po ang aking share. Maraming pong salamat yung panonood. Bye!